Lord, I trust in you. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 26 to 38, and I read it for you. In the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, favored one, the Lord is with you." But she was much perplexed by his words and pondered what sort of greeting this might be. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end." Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called Son of God. And now, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the 6th month of her who was said to be barren. For nothing will be impossible with God." Then Mary said, "Here am I, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." Then the angel departed from her. Isa po sa nagbibigay ng takot sa tao ay ang bukas na walang kasiguraduhan. Ang future natin, sapagkat ito'y hindi natin hawak pa. Ito'y bukas pa. Ito'y sa darating na taon pa. Ito'y after 10 years, 20 years pa. Di natin alam kung anong mangyayari sa atin. Hindi natin alam kung buhay pa tayo, kung ano ang sasapitin natin. Ang takot para sa bukas ay isa sa mga dahilan ng takot ng pagkabalisa ng tao. Kaya mo bang manalig sa bukas na hindi mo pa nakikita? O ibahin natin ang tanong, kaya mo bang manalig sa Diyos na gumagawa ng ngayon at ng bukas? Ang ating Panginoong Jesucristo ay isinilang sa pamamagitan ng ating Birheng Maria. Siya ang ina ng Diyos. Siya ang pinili ng Diyos. Sa katunayan, ng ating binasang ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pagpapahayag ng panganganak ni Maria sa anak ng Diyos, si Jesus. Siya ang pinili ng Diyos. Siya'y napupuno ng grasya. Pero mayroong kaguluhan sa isip ni Maria. May takot bilang isang tao, normal na naranasan niya. Pero sa bandang huli, ano ang kanyang winika? "Maganap nawa sa akin ayon sa iyong mga salita. Be it done to me according to your word." Meron po ba kaya tayong pananampalataya kagaya ng sa Birheng Maria at masabi natin sa Panginoon na, "Panginoon, hawak niyo po ang bukas. Yes po, Lord. Hindi po ako matatakot, hindi po ako mababalisa sapagkat alam kong kasama kita." Sa mga panahon na tayo po'y takot na takot sa ating buhay, balikan po natin ang Ebanghelyo ngayong araw na ito. Si Maria, kagaya nating tao, di niya alam kung ano ang mangyayari sa bukas. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa bata. Hindi niya alam kung ano sasapitin niya at kung ano sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nilang sa kanyang murang edad ay mabubuntis siya. Pero nagtiwala siya sa Diyos. "Lord, I trust in you.
Yan sana ang maging panalangin natin palagi sa mga panahon na tayo po ay natatakot sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, turuan niyo po kaming kumapit palagi sa iyo, lalo na sa mga panahon na hindi namin alam at hindi namin kontrol ang mga nangyayari sa buhay namin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.